guys! Welcome back to my YouTube channel. So for this episode, actually parang biglaan lang namin na naging video na, collab. Kasi we just shot 2 videos, one for Dr. Alvin's channel, one for my channel. And nung natapos na namin, nag-wrap up na kami, and we were talking about life in general. Napag-usapan namin yung kinokopya siya ng AI. Yung sabi ko, talaga ba? May mga gumagamit ng AI to copy you. And then, napag-usapan namin how AI has largely become part of our lives. Specifically, yung mga language models like ChatGPT, yung mga Gemini, ganon. So, naisipan namin na gumawa ng content to put to the test ChatGPT. Kung kumusta siya in, I guess, helping patients and doctors with particular condition. So, as a dermatologist, I'll be testing it on dermatological issues and as a radiologist. And ito, naka-setup siya. Ang ginawa namin is naka-incognito para yung mga data hindi mababasa. And naka-free version lang to ng ChatGPT. So, tingnan natin guys, and we will see if useful ba talaga tong ChatGPT or makakatulong ba talaga siya sa inyo when it comes to medical things. Sorry. Sorry. And gagawin namin to for 3 rounds. So, each round may tag-isa tayong question. So, easy, intermediate, and hard or difficult. Okay. So, tig 3 questions tayo. So, muna ka na. Okay, sige. Sige, disclaimer lang, hindi ako expert sa ChatGPT, pero alam ko that prompts are very important. So, kailangan, syempre kung bulok yung prompt mo or pangit or poorly constructed, yung makukuha mo din na sagot. Parang pangit din. So, ang gagawin natin, I will instruct ChatGPT. So, imagine yourself. Ay, ano ba to? Imagine mo pa yung spelling ko. So, ikaw radiologist. Imagine yourself as a radiologist. Ayan. As a talagang board certified kailangan. Board certified dermatologist, consulting with a patient. Sige natin, 35-year-old, ano ba to? Mali yung spelling ko. 35-year-old female who wants advice regarding proper sun protection. Ayan. Does she need, ano yun? What is, tingnan natin, baka nobela ba ito? Haba niya. What is the correct way of sunscreen application and should she apply it regularly considering she is a work from home dami employee. Talagang pinahirapan. Employee with skin type 3 skin. 3 skin? Skin type 3. Skin. Ano yun? Yung maputi. Di ko alam. Diba? Pag yun nasagot niya. And, mas matalino siya sa akin. With no family history of skin cancer. Tingnan natin. Sige. Okay. Tingnan natin yung sagot niya. Hindi ko makita. Ito. Wow, ang haba. May intro pa. As a board-certified dermatologist, my primary focus would be to help you maintain healthy skin while minimizing the risk of sun damage, even if you're working from home. Here's my advice on proper sunscreen application. Choose the right sunscreen. Okay, check. SPF. So, sabi niya SPF 30 or higher. Broad spectrum means it protects against UVA and UVB. Formulation. So, ito, parang sinimulate niya. Since you're working from home. Since you're working from home, you might be exposed to indirect sunlight through windows. Tama. Kasi di ba alam naman natin. Agree ka doon? Agree ako doon. Kasi window glass blocks, UVB lang. Kaya lang ito yung ano niya. Ito yung, dito siya nagkakaroon ng kasi alam ko yung information na is based on previous knowledge about sunscreens. Ito, in this case, a sunscreen with physical blockers like zinc oxide or titanium dioxide can be particularly beneficial for additional protection. However, if you have a preference for a more lightweight option. So, ito medyo vague yung sagot niya. It was based in the old literature. So, parang I guess, hindi pa ganun ka updated yung knowledge ni ChatGPT. So, tama naman yung SPF, pero dun siya nagkamali siya ng konti sa formulation. Dito sa sa zinc? Parang sinabi niya na kasi di ba yung old school of thought is physical sunscreens block or reflect
parang, Reflect back on the UV. Pero alam naman natin na it's not true na. So, physical and chemical sunscreens, they both absorb and convert to heat. So, yun, medyo hindi masyadong updated yung information ni ChatGPT regarding sunscreens. Okay, number 2 application, amount, apply about 1 ounce, a shot glass full to cover your face, neck, and ears. Nun, Sobrang dami niyan. Dami nun. Shot glass. Sige nga, I dare you. So, ito, medyo nagkamali siya dyan. Dapat yung 1 ounce for the whole body yon. Usually, for all exposed areas. So, medyo nagkamali siya doon sa sinabi niya na amount. So, dito medyo... Na-mix niya yung mga data. Oo, na-mix niya yung data. Timing, apply sunscreen 15 to 30 minutes before sun exposure and allow it to absorb. So, ito, actually, hindi naman siya required kasi sunscreens work already as is. Kaya lang, yung sinasabi natin na waiting time, it's because we want the product to fully absorb muna on the skin. So, may point naman siya dyan. But it's not required. Meaning, pag nilagay mo siya, effective na talaga siya. Okay. And then, frequency, reapply every 2 hours or more often if sweating or wiping. So, agree ako dyan. So, ang magkamali lang siya dito yung amount. Yung amount. Okay, sinabi niya 1 shot. Ay, 1 shot glass. Baka subukan ni Doc Alvin bukas. Tingnan natin. Mukha na siyang ano niya. May chinchansu. Ayan, daily use. Even though you work from home and might not think you're exposed to much direct sunlight, UV rays can still penetrate windows and cause damage. So, agree ako dito. Tama siya. And then, make it a part of your morning routine. Tama din. And then, additional tips. So, okay naman yung hat and sunglasses, windows and UV exposure. Okay din naman siya. So, yung summary niya, in general, okay. So, medyo hindi siya accurate. Nagkamali lang siya dun sa amount and sa formulation. Kasi mga old studies na yata yung mga yun. Correct. Tingnan natin sa radio. Sige. Hindi kita matutulungan dyan. Wala ka alam sa radio. Ito muna, no? Prompt muna. Imagine yourself as a radiologist consulting with a patient. Oo. So, the patient asks, what is the best modality of choice to diagnose? Oo nga, no? Or easy lang, ha? Oo nga. Sige, pneumonia lang muna. Okay. Pneumonia. Oh, go. Pwede na yan, no? The patient... Ano sagot niya? So, dito, as a radiologist, I would explain the best modality to diagnose pneumonia typically depends on the patient's clinical presentation. However, chest x-ray is the most commonly used, tama, and first line, kasi siya yung pinakamabilis for diagnosing pneumonia. It provides a quick and effective way to assess the lungs, consolidation, infiltration. Pero ito parang vague din yung pagkakaano niya. In some cases, CT may be used for more detailed imaging, especially if the diagnosis is unclear, or if the complications like abscesses, pleural effusion are suspected. Agree ako dito. Kasi pwede siyang hindi makita so, ginagamit pala yung CT sa ano? Pag ano lang, pag kunyari sobrang severe, tapos nagsususpect ka ng baka hindi lang siya pneumonia, baka may bukol doon or baka may consolidation. So, if the pneumonia is suspected to be caused by a fungal or viral, additional imaging or diagnostic test like chest... Ito... parang di ako agree dito. Chest ultrasound tsaka MRI. Parang... Oo nga, bakit pag fungal and viral mag-get Ako, hindi ko alam yan. Oo, kasi... Hindi na kailangan ng ultrasound tsaka MRI. Dito lang sa CT okay ka na. Kahit fungal, viral, bacterial. Sobrang rare ginagamit yung MRI sa chest for diagnosis. For Usually brain yan. Sa brain, sa mga soft tissue. Pero for most cases, chest x-ray remains to be the go-to modality for diagnosing. So pag patient ka, baka sabihin, Doc, i-chest ultrasound mo. Oo, pag nabasa nila to. Pag nabasa nila. So tama yung chest x-ray na mas mabilis and mas cost-effective siya. Tsaka yung CT kung severe talaga. Pero dito sa ultrasound, MR, hindi. Mali yan. Mali yan. So, doon sa easy round, na-prove natin na while may mga tama naman ng mga sagot si ChatGPT, hindi pa rin niya ma-replace yung ano. Pero mag-intermediate pa tayo, easy nga. Sige, bigyan natin siya ng chance. Let's give it a chance. Sige, ano ba yung sa akin? A 42-year-old male hindi, alam ko na. Was bitten by a dog on his way. Pero yan, ano talaga? Meron ka na talaga naisip kung ano yan. Oo. Siguro syempre, sa hard dapat ano? Wala talaga. Paano yun? Para ma-assess natin kung... Matuturuan tayo. Pagalingan. Pagalingan. Sige. Hindi, magre-refer ako sa'yo.
I would like to refer, sige, a 43-year-old male, ang nakakatawa naman itong exercise na to, was bitten by a dog on his way to work. On his way, on his way to work. He does not know if the dog is a stray or not. He washed his wounds upon arriving at his office. 3 days later, 3 days later, he developed high-grade fever and chills. Anong iniisip mo dyan? Hindi ko alam. High-grade fever and chills. Upon wound examination, wound examination, he noted, redness surrounding the lesion. Or the bite, tenderness and warmth on palpation. And serous exudate. Doktor si Kuya. Serous exudate. What would be your first impression and how would you manage? How would you manage the case? Pero ano nga yan? Baka infectious ng Or ano ba ang tawag? Teting parang tetanus. Okay. Naisip ko nga, yung panghuli ko, iniisip ko leptospirosis. Para pang Pinoy, di ba? Gusto mo, yun na yung difficult. Sige. Yun yung last. Tingnan natin yung sagot ni ChatGPT. Based on the clinical presentation of a dog bite with the subsequent development of fever, chills, wound redness, tenderness, warmth, and serous exudate after 3 days, the patient likely has a soft tissue infection. The most concerning possibility here with the fever and systemic symptoms would be cellulitis, abscess formation, resulting from bacterial infection. Okay, correct. Agree naman ako dyan. Ang galing nga eh. Okay. Uy, meron pa siyang possible First impression, infected dog bites, polymicrobial infection involving both kasi polymicrobial talaga siya. So, ayan, Pasteurella, staph, strep, anaerobes. Oo nga, ang galing ni Kuya. Or ate. Assessment and diagnosis, physical exam, wound cultures. Ayan, tetanus. Ito yung iniintay ko eh. Tetanus immunization shots. So, tama itong tetanus immunization shots. And then, wound culture, tama. Yung culture... Baka hindi naman lagi hindi naman agad-agad eh. Kasi wala pa naman eh. So, medyo, parang siya binibigay niya na lahat. Agad, pero pag sa real life, parang hindi naman siya masusunod talaga. Hindi nga. Pero medyo accurate yung Accurate ito. So, management, antibiotics, wound care, supportive care monitoring, red flags. Hinintay ko yung yung suggestion, yung yung pag may rabies. Hindi yata kasi uso sa US tong rabies. Sa atin kasi madami askal. Yun yung downside dyan. Kasi wala silang Philippine data eh. Yes. So, agree ako dun sa tetanus immunization shots, pero hindi dito nagbigay ng advice regarding yung rabies. Sa mga guidelines natin. Yes. Under the DOH, etc. Correct. Kasi dito po sa atin maraming askal. So, yung real life experience natin bilang mga Pinoy, hindi na-replace si ChatGPT. Pero sa case na to, medyo accurate siya. Oo nga. Lalo na yung intro. Correct. Magaling siya mag-intro eh. Saka yung wording. Yung wording. Okay. So, this is actually better than yung sagot niya. For me dun sa una. Okay. Kasi siguro nag-provide ka rin ng details. Oo nga, mas detailed information. Okay. Sige. So, wala siyang real life, context, no? Wala yung parang maraming askal sa atin, gano'n. Hindi niya naisip na pwedeng magkaroon ng rabies yung Okay. Okay, read your time. Okay, itong sa akin, sabi ko dito, the patient is a 6 years old diabetic with right foot pain and edema. So, tatanungin daw ng patient kung anong modality ulit. So, ang inisip ko dito, nagmamanas siya. Okay. Baka may DVT. Okay. Ganun ba yun? Pag may diabetes ba prone to DVT? Usually. May thrombosis. May bara yung ugat niya. Okay, tingnan natin. Anong sagot niya? Foot x-ray. Hindi niya naisip yun. Pangilan yung ultrasound niya? Dinulo pa niya? In some cases. Hindi, medyo siya dito. Medyo sablay siya dito. Kasi sa real life, kung given na yung diabetic yung patient, tas namamanas, tas right foot pain, hindi ka na mag-ano eh. Hindi ka na mag-x-ray. Hindi na eh.
Pwede ka na magdiretsong ultrasound. Yung ultrasound Bakit daw siya mag-x-ray? Pero tama naman to rule out osteomyelitis, yung mga ganun. Kung may mga fractures, wala naman eh. Wala naman tayong oo nga. history Hindi, ng wala trauma namang eh. history ng trauma eh. Oo nga. So, ito infection pwede. Tapos, tsaka pa lang niya naisip yung, ito nga, CT scan, hindi na rin to eh. So hindi updated? Hindi pa siya sure kung ano, hindi pa siya sure kung CT or ultrasound. Tsaka inuna niya pa yung MRI. Oo nga. Mahilig to sa MRI. Baka kasi, ewan ko, di rin naman kasi natin sure yung guidelines sa ano, sa ibang bansa. Oo nga. Pero dito sa Philippines, hindi ganyan. Hindi, pero parang it doesn't make, for me ha, parang hindi ko din maisip na x-ray. Diba? Kasi pag x-ray, mas bone ng titingnan mo, Tapos diba? kung may trauma, Oo. diba? Kung may fever, Nahirapan Nahirapan sir siya dito. Si ma'am sir. likely start with an x-ray. Tapos MRI. So hindi niya i-consider ultrasound, no? Alam ko pag soft tissue, mas ultrasound, diba? Siguro kasi dapat kailangan ko rin dagdagan yung yung information. Details. No, but ikaw, given that information, di ba? Parang it's enough na for you as a doctor, di ba? Sablay siya dito. Pero ikaw, ito, oo, di ba? Pag may refer sa'yo, parang, Alvin, mayroon akong pasyente, ganyan. You would have answered, di ba? Oo, yun na agad. Okay. So, dito lamang na lamang ka. Oo. Okay, sige. Third question. Alam mo, ano yun eh, parang I think it's important to consider yung local context talaga, yung scenario eh. Kasi like itong dog nga, feeling ko sa ibang bansa parang... Wala kasi sila masyado. Oo, feeling ko lahat ng mga aso doon kailangan vaccinated, ganyan. So, hindi pa rin talaga ewan ko, tingin ko hindi marireplace yung experience ng doctors. Eh. Hindi. Unlike, unless yung mismong brain cells natin yung ilagay sa ChatGPT. Oo nga. Although maganda siyang guide. Yes. Maganda siyang guide. Maganda siyang guide din, like for example, I guess, as doctors, if you want, yung a step-by-step, parang ganun, so i-correct mo na. Pero hindi pa rin eh, parang feeling ko pa rin. Pero definitely for patients, it's not good enough for me. Oo. Sige, difficult na ba tayo? Difficult round na. Sige, ako. Yung mga rare na sakit. Oo, na parang inisip ko nga kung dengue or ano. Ay, hindi, dengue or leptospirosis. Or kaya, lagay mo kaya di ba yung sa prompt natin, derma. Tapos, lagay mo setting Philippines. Para sige. matry natin. Sige. Considering the DOH guidelines, ganun. Tingnan nga natin. Sige. Imagine yourself as a board-certified dermatologist from the Philippines. Paano kung may mic pala, tapos narinig niya, sinabi ko na yung diagnosis? Possible ba yun? Hindi ko alam. From the Philippines. Maganda. Female was brought to your clinic due to fever, chills, fever and chills. And headache. Pang-IM. Oo nga. Para ma-assess. A few days prior, patient was wading in floodwaters. Trying to clear up her backyard, which was submerged in water due to heavy rains. Ayan. Patient is pahirapan natin, a known hypertensive and diabetic. What would be your primary impression, differential diagnosis, and cite journals to support your... Ayan, ito na, and management. Impression... Thanks for trying ChatGPT. Log in or sign up to get smarter responses. Tama na daw. Upload. Hindi na ako sinagot. Paano? Okay. As a board certified... Anong inisip mo dyan? Leptospirosis. Lepto nga pala. Uy, ang galing. Narinig niya tayo, may mic to. Ayaw nga. As a board certified dermatologist practicing in the Philippines, where environmental factors like flooding and tropical conditions are prevalent, I would consider several potential diagnoses for the patient, particularly because of the fever, chills, muscle aches, and headaches, along with history of wading in floodwaters. The combination of these symptoms and her medical history suggest... Ang galing! Galing. Okay, nahulaan Nakatakot, niya. Sinabi mo kasi Philippines eh. Oo nga. Feeling ko ano yun eh. Tama, alam mo the prompt matters talaga. So yan, So,
Okay, parehas kami ng diagnosis. Hindi ka na uwi na tayo. Pero tingnan natin. Okay. Then, differential diagnosis. So, kinonsider niya yung tropical, like dengue, even Tama yung chikungunya, di ba? Malaria, typhoid fever, and even yung gastroenteritis. Pero, usually, tummy ache siya, dengue hemorrhagic, or severe leptospirosis. Okay, tama naman. CBC, renal function test, blah, blah, blah. Okay. Empiric therapy. Okay, doxy. Okay, correct. Wait. May dose? Wala. So, yun. Oo, doon lang tayo magkakatalo. Siyempre, parang, hindi mo pa rin, Pwede mo ba i-follow-up question? What is the dose of? Sige, tingnan natin. Try natin. Tapos ito, monitor for renal failure, tingnan natin. Pero hindi rin siya sure, kasi meron siyang may mga disclaimer din naman meron siyang disclaimer. Sabihin, okay, what dose? What dose? And what dose and frequency? What dose and frequency and duration? 200, di ba? Oo. Of doxycycline should be given. Ay, baka ito hindi pa bayarin na tayo. Meron. Tama ba? Oo, tama. QID. Ay, BID. Anong input natin dyan? Pero ano ba? Oo nga, ayan. So, nagbigay siya ng recommendation. But again, okay naman to, but of course, you have to consider other things, right? Like, kung may allergy yung patient, what other medications the patient is taking. Diba? Tapos, syempre, although ito yung one of the main things that we give, it depends on the stage of the patient. Ito yung tanong mo, if the patient is severe, or pwedeng ito. Nabigay din siya ng Pero yun na nga, parang may disclaimer din siya na parang depende if guide it's guide lang siya. So, yeah, actually, in this case, it can be a bit helpful. But yun na nga, parang that's only because, Alvin, I provided ample information. Yung details na pinrovide natin dito, usually ang makapagsabi naman ito mga doktor din So pag binigyan mo siya ng parang medyo vague na description like yung sa diabetic foot mo, 'di ba? Yung wordings natin diyan pang doktor. Yes. So yung binigay kong scenario doon kay ChatGPT kaya niya nahulaan ng tama is because very specific. Sinabi ko na nag-wade sa flood, sinabi ko na ganito, sinabi ko na ganito. Alam mo kasi kung ano yung mga dapat hanapin. Oo. Yeah. Oo nga, no? O, diba? Kasi yung mga nauna natin, very vague. Like ikaw, yung diabetic foot, mali yung sinabi niya. Kasi wala kang binigay na details like kung na-fracture mo or whatever. Ganun. Ayun. So, yeah. So, kailangan pa rin talaga, guys. Even if, so, yung conclusion ko dito sa difficult case na to is, the AI model was able to determine the correct diagnosis because I provided it with the right information and the correct history. Parang the important points in the patient's history. Kaya nakuha niya kasi andun lahat ng mga important details like wading in flood waters, being in the Philippines, symptoms of chills, muscle pain. Yan. Yeah. Okay. Okay, yun sa'yo. Pinahirapan mo ba? And basic lang. Ang sabi ko, so imagine yourself as a doctor in the Philippines. The patient has severe hypertension. He has financial problems and cannot buy his maintenance medicine. Oo. What will you advise? Uy, mahirap yan, ha? Generic. Oo nga, generic. Alam niya generic. Ayan, mga public health sa government. Alam niya. Agree ka ba? Pero madali lang. Ang hindi niya mabibigay dito yung empathy. Oo nga. Diba? Totoo. So, hindi siya nag-suggest na mag-consult? Hindi niya ba alam na meron tayong mga charity hospitals? Wala. Wala. Diba? Ayan, ito. Ito. Government programs or health centers. Low-cost medication. Oo. Losartan and amlodipine. Pero yan kasi very generalized. Kaya nga Oo, tinry ko lang to kasi baka yung ibang approach naman yung hindi masyadong technical. Pero nasasagot pa rin niya. Nasagot niya. Oo. Ayun. So yun, mag-chat GPT. Mag-chat GPT na tayo. Hindi, ang conclusion ko dyan, I guess for general information. Guide lang to.
No, para halimbawa, siguro pwede Kunyari ikaw, magtanongin. as a derma, di ba, hindi mo naman nila kita yung skin lesion. Hindi. Oo. Na saka, for example, ako, putting myself in a patient's shoes. Kasi, for example, kahit doktor ako, hindi ko alam yung radio, kagaya yung sinasabi mo, parang, talaga, ganun ba yun? I guess I can use this to guide me. Like, for example, if I wanted to ask, like, I have a ganito, to which type of doctor should I go? Baka makatulong si ChatGPT, di ba? Or like, kung may gusto ka, I guess, i-clarify na something pwede. Or mga first aid siguro, mga home remedies before ka magpunta sa ano. Correct. So, pero feeling ko, parang, in the end, I would still disagree that this can replace, doctors. Hindi siya kapalit. Pwede siyang guide, pwede siyang katulong. Oo. Pero, hindi pa rin. kapalit hindi. Pero ang galing lang nung galing, pero nabibilib ako. Oo. Ang galing. Never ko pa kasi baka gamitin ko na ito lang. Kasi never ko pa ito na-try. Make sense yung iba, oh. Oo nga. Hindi, feeling ko like, lang, as an add-on to what we already know. Kasi syempre, minsan, di ba, kalat din tayo mag-isip. So, I guess, if you're really trying to prepare, I guess, alam mo Share ko lang rin pala, kasi di ba, radio. Tapos may mga AI na nga. So, sa society namin, sinusupport din namin. May AI. Oo. Pero, as katulong nga, kasi nga, di ba, may mga fatigue. Correct. Minsan may namimiss na lesions. Correct. Okay, mga measurement. Oo nga, yeah. Alangan ng imano-mano pa namin. Oo So, nga. maganda mag-AI na para ma-measure mga ano. Pero, still sa dulo, dapat makita pa rin siya ng radiologist. Yes. Ikaw, Doc, how about sa derma? Open ba kayo dyan sa mga? Well, actually, marami kaming ginagamit ng mga gadgets and tools that are AI-assisted. Like, for example, yung mga camera namin, di ba? Parang, nakikita mo dun yung, like yung pigmentation, redness. Tapos, gaya sa radio, meron na din kaming tools to measure, ganon. And, ngayon nga, yung ginagamit kong camera sa clinic, di ba minsan sobrang dami mong na-save na mga images. So, because of AI, namamatch na yung dalawang mukha. So, hindi mo na siya kailangan hanapin isa-isa, parang ganun. And I know that in other countries, they also have like a database of skin lesions. Tapos, pag parang, bibilin mo siya eh. Pwede mo, for example, yung pasyente mo merong ganitong skin lesion, pipicturean mo, tapos i-upload mo dun sa app. Tapos, magbibigay ng differential diagnosis yung app. Kung cancer ba siya, mole, ganyan. Tapos ito pa yung pinaka-okay. Accurate naman. Oo, mataas naman yung accuracy. Pero, yun na nga, syempre you still have to provide a little bit of information na ang makapag-provide lang humans. Diba? Like, I guess kung yung history, sun exposure, ganon. Tapos yung isa pang nakakaaliw in the field of aesthetic medicine is yung mapipredict mo yung itsura ng pasyente before you even do the procedure. So, di ba nung pandemic na uso yung parang pwede kang mag-try ng lipstick shade, mag-upload ka lang, ng mga filter. Ganon. So, parang itong app na to, although you have to pay for it, for example, ikaw gusto mong magpa-filler, tapos gusto mong malaman kung ano yung itsura mo after. Para kung gusto ko ba talaga siya, ganun. Yes. Parang, mapapakita sa'yo, ito yung possible itsura mo, o ito yung ganyan. Ang challenge lang doon is paano hindi magaling yung doktor at hindi mo na-copy. Ay, oo nga. May pressure pa rin sa doktor. Yes. So, yun pa rin yun. Even if it helps, may ano pa rin, factor pa rin yung humans. Kasi, unless robot na yung maglalagay ng mga, mo, di ba? Tsaka yung nabanggit natin kanina, yung empathy. Of course, yung mga patient gusto kausap talaga is doctors or tao. Talaga. Oo nga. Ang hirap na makausap ni ChatGPT. Although may iba, nakikita ko sa internet, pinakausap nila. Hindi, alam mo, parang veering away from medicine, iba talaga pag humans. Kasi meron nga tayong, I guess, emotion. Kasi naalala ko dati, ito na lang, for example, mag-check-in ka ng luggage sa plane, di ba? So, halimbawa, yung luggage limitation mo is 23 kilos, di ba? Halimbawa, ikaw, yung sa'yo, 23.1. Tatanggapin na yun, di ba, pag tao. Pag machine, hindi. Ayaw talaga. Kasi nangyari na yun sa akin sa airport. Ayaw talaga, kahit 0.1 lang. Nire-reject talaga nila. So, I guess that's the difference. Ewan ko kung okay sa'yo yun or hindi. So, add ko lang rin kasi kahit naman before, wala pang AI, meron tayong mga books, meron tayong Google. So, tingin ko, Dr. Google nga, di ba? Doon nag-search yung mga pasyente. So, tingin ko baka ito lang yung upgraded version na talagang mas na siya, mas technical and mas nagbibigay na siya ng details. So, pero di pa rin siya makapagbigay ng mga reseta. Oo, hindi ka makakabili pag wala kang reseta. Hindi naman kapag wala naman siya license number. Oo. Tsaka yung liability. Yes. Napag-usapan I think natin that's very, kanina. very important. Oo. Sinong masisisi pag Kung mali. Kung mali. Diba? Anong sisihin mo yung computer. So, yun yung mga downside, yun yung mga, nabanggit mo yung mga benefits, meron pa rin mga downside talaga. Yeah, so at least you can be guided. Siguro kung di mo alam kung kaninong doktor ka pupunta, di ba? Pwede ka Don't forget pa rin yung importance of human interaction, I think. Kasi like I said, majority naman ng mga, nakita nyo naman, di ba, yung mga, nung una, very vague yung mga pinaprovide namin information. But when we went into the detail that only doctors can actually provide, dun tumama yung sagot niya.
Ayan. So, the main message I think that Alvin and I would want to get to our audience is that AI is here to stay. Hindi na po siya alis. And I know that it can be daunting and intimidating to some doctors and patients as well. Pero, ako kasi, ikaw, AI user ka, di ba? Both of us are AI users. And ako, I use it a lot for work. I use it to guide me sometimes. Kasi di ba, minsan meron kang gustong sabihin tapos hindi mo maano. Yung articulate ng tama, di ba? So, parang... Nakapagbigay siya ng suggestion. Yes. Tapos minsan meron ka din mga ideas na parang, ay, oo nga, no? Tama pala to. So, kami, the reason why we're making this video is because we want to encourage everyone to consider and embrace AI because it's not going anywhere. And malaki talaga siyang tulong. Mabigay ka nga na example kung saan mo ginagamit. Kasi ako, dermatologist, si Doc Alvin. Ito gagamitin ko na sa contents. Kasi ang dami niyang ideas na pwedeng mabigay. Oo nga. Ayun, as a content creator. Pero yun na nga, what matters is, parang you have to approach it in a collaborative way. Nakita nyo naman, di ba, yung prompts namin nung una, kulang ko pa. Very vague. So, vague din yung sagot niya. Pero nung nag-provide kami ng more details, ng parang mas helpful information, nabigay naman niya yung gusto namin, di ba? So, yun lang. I think, ako, I am very much into AI and I am willing to work with AI and I look forward to, kasi it makes our jobs easier. It makes everything more streamlined. So, siguro as a patient, paano ba nila magagamit? Pero lang AI? Siguro, wag din AI lagi. Yes, maganda kung pwedeng maging guide lang kung ano yung, sabi mo kanina, kung ano yung dapat ma-disclose nila sa doctors. Correct. Kunyari, kinakabahan sila magpa-consult. Pwede nila itanong yun. So, para magkaroon sila ng background, mabawasan yung mga iniisip nila. O, tsaka actually, as a doctor, na-appreciate din natin, di ba, minsan, pag yung pasyente medyo nagbasa-basa na din. Kasi mas madali yung usapan. And they ask the right questions. And sometimes it makes it easier for us din to diagnose the condition, di ba? So, yun. Sana na-enlighten po yung lahat. And mag-share naman kayo ng mga experiences niya about, down below. Kung meron kayong ma-discover na bagong mga apps, ganyan. Kasi, di ko alam kung totoo, Alvin, pero may narinig ako na parang 100 to 1,000 apps get developed every day, di ba? So, parang syempre, alam lang natin yung mga nagiging popular again. So, if you have experiences that you want to share with everyone, we will be more than happy to hear about them.